po sa inyong lahat. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw na ito ay tungkol sa pamimeke. Ito po ang katanungan. Mayroon kaming kapitbahay. Napag-alaman ko na karamihan pala sa kanilang customer ay nagpapagawa ng picking test result sa halagang 100 pesos. Ini-edit do umano nila ang sample nito at saka pinipirmahan nila. Ano po ang maaaring ikaso sa kanila? Ang iyong kapitbahay at kanyang empleyado sa computer shop ay maaaring kasuhan ng falsification of document sa ilalim ng Article 172 na may kaugnayan sa Article 171 ng Revised Penal Code of the Philippines at paglabag sa Section 9 ng Republic Act Number 11332 o the Law on Reporting of Communicable Disease. Sa Article 172, falsification by private individual and use of falsified documents, the penalty of correctional in its medium and maximum period, and a fine not more than 5,000 pesos shall be imposed upon any private individual who committed any of the falsification enumerated in the next preceding article in any public or official document or letter of exchange on any other kind of commercial document, and in Article 171, falsification by public officer, employee, or notary ecclesiastic minister, the penalty of prisión mayor and a fine not to exceed 5,000 pesos shall be imposed upon by any public officer, employee, or notary who are taking advantage of his official position shall falsify a document by committing any of the following act. Number 1, counterfeiting or imitating any handwriting, signature, or rubric, causing it appear that the person has participated in any act of the proceeding when in fact he is not aware and does not participate. In Section 9, Prohibited Act, the following shall be prohibited under this Act: tampering of record or intentionally providing misinformation. Base sa inyong kwento, malinaw na sila ay maaaring maging liable sa krimen ng falsification of document sapagkat bukod sa pinalabas nilang sumailalim sila sa test, ang taong pinapalsipika pa nila ang pirma ng taong kunyari ay nagkandak ng nasabing test, ay dagdag pa ito na kaso. At maaari silang maging liable sa ilalim ng RA number 11332 sapagkat malinaw na ang pagpapalsipika ng test result, ang intensyon nito ay magbigay ng maling impormasyon. Maaari rin ipasara ang kanilang computer shop dahil sa kanilang paglabag sa mga nabanggit na batas. Nawa ay nasagot ko ang inyong mga katanungan. Paalala lang po, ang opinyong ito ay base lamang po sa salaysay ng inyong katanungan at saka sa pagkaintindi ko po nito. Maaari pong mabago ang opinyon kung may maidadagdag na ibang impormasyon. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala. Dito lang po sa Itanong Mo, Batas ang Sasagot.
Para sa inyong mga katanungan, pwede po kayo sumulat sa akin sa pamamagitan ng aking email address. Pwede po ninyo doon ilagay ng detalyado at buong kwento ng inyong suliraning legal para po mapag-aralan ko at mabigyan ko kayo ng magandang gabay. Sa ngayon po, maraming salamat, and to God be the glory. Dito lang sa Itanong Mo, Batas ang Sasagot. Po sa inyong lahat, ang pag-uusapan po natin ngayong araw na ito ay tungkol sa pamemeke. Ito po ang katanungan. Mayroon kaming kapitbahay. Napag-alaman ko na karamihan pala sa kanilang customer ay nagpapagawa ng picking test result sa halagang 100 pesos. Ini-edit do umano nila ang sample nito at saka pinipirmahan nila. Ano po ang maaaring ikaso sa kanila? Ang iyong kapitbahay at kanyang empleyado sa computer shop ay maaaring kasuhan ng falsification of document sa ilalim ng Article 172 na may kaugnayan sa Article 171 ng Revised Penal Code of the Philippines at paglabag sa Section 9 ng Republic Act Number 11332 o the Law on Reporting of Communicable Disease. Sa Article 172, falsification by private individual and use of falsified documents, the penalty of correctional in its medium and maximum period, and a fine not more than 5,000 pesos shall be imposed upon any private individual who committed any of the falsification enumerated in the next preceding article in any public or official document or letter of exchange on any other kind of commercial document, and in Article 171, falsification by public officer, employee, or notary ecclesiastic minister, the penalty of prisión mayor and a fine not to exceed 5,000 pesos shall be imposed upon by any public officer, employee, or notary who are taking advantage of his official position shall falsify a document by committing any of the following act. Number 1, counterfeiting or imitating any handwriting, signature, or rubric, causing it appear that the person has participated in any act of the proceeding when in fact he is not aware and does not participate. In Section 9, Prohibited Act,
The following shall be prohibited under this Act: tampering of record or intentionally providing misinformation. Base sa inyong kwento, malinaw na sila ay maaaring maging liable sa krimen ng falsification of document sapagkat bukod sa pinalabas nilang sumailalim sila sa test, ang taong pinapalsipika pa nila ang pirma ng taong kunyari ay nagkandak ng nasabing test ay dagdag pa ito na kaso. At maaari silang maging liable sa ilalim ng RA number 11332 sapagkat malinaw na ang pagpapalsipika ng test result, ang intensyon nito ay magbigay ng maling impormasyon. Maaari rin ipasara ang kanilang computer shop dahil sa kanilang paglabag sa mga nabanggit na batas. Nawa ay nasagot ko ang inyong mga katanungan. Paalala lang po, ang opinyong ito ay base lamang po sa salaysay ng inyong katanungan at saka sa pagkaintindi ko po nito. Maaari pong mabago ang opinyon kung may maidadagdag na ibang impormasyon. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala. Dito lang po sa Itanong Mo, Batas ang Sasagot. Para sa inyong mga katanungan, pwede po kayo sumulat sa akin sa pamamagitan ng aking email address. Pwede po ninyo doon ilagay ng detalyado at buong kwento ng inyong suliraning legal para po mapag-aralan ko at mabigyan ko kayo ng magandang gabay. Sa ngayon po, maraming salamat and to God be the glory. Dito lang sa Itanong Mo, Batas ang Sasagot. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw na ito ay tungkol sa isang kasambahay. Ito po ang katanungan. Mayroon akong kapatid na namamasukan bilang all-around na kasambahay. Napag-alaman niya na kamay-kailan lang ay 2 buwang buntis na siya. Dahil dito, ay nangangamba siyang baka matanggal siya sa kanyang trabaho dahil sa kanyang pagbubuntis. Alinsunod sa Republic Act number 10361 o mas kilala bilang Domestic Worker Act o Batas Kasambahay, ang mga sumusunod lamang na legal na batayan upang wakasan ng employer ang pamamasukan ng isang kasambahay. Sa Section 34, termination initiated by the employer. An employer may terminate the service of the domestic worker at any time before the expiration of the contract for any of the following causes. Number 1, misconduct or willful disobedience by the domestic worker of the lawful order of the employer in connection with the former works.
Number 2, gross or habitual neglect or inefficient by the domestic worker in the performance of his or her duties. Number 3, fraud or willful breach of trust reposed by the employer on the domestic worker. 4, commission of a crime or offense by the domestic worker against the person of the employer or any immediate member of the employer family. Number 5, violation by the domestic worker of the term and condition of the employment contract and other standards set forth under this law. Number 6, any disease prejudicial to the health of the domestic worker, the employer, or member of the household. And number 7, the other causes analog to the foregoing. Malinaw na hindi kabilang ang pagbubuntis sa nabanggit na mga legal na batayan. Hindi rin maituturing na kawangis ng batayan ang pagbubuntis sa mga nabanggit o sa 8 rason para tanggalin ng isang employer ang isang kasambahay. Maliban dito, nakasaad sa Rule 7 ng Implementing Rule and Regulation ng Republic Act No. 10361 ang sumusunod. Sa Section 4, invalid ground for termination, pregnancy and marriage of the kasambahay are not valid ground for termination of employment. Base sa mga nabanggit na legal na probasyon, walang dapat ipangamba ang inyong kapatid kung batay lamang sa kanyang pagbubuntis ay hindi siya maaaring tanggalin o basta-basta na lang pauwiin ng kanyang amo kung hindi papaso ang kanyang kasunduan ng pamamasukan. Nawa ay nasagot ko ang inyong mga katanungan. Paalala lang po, ang opinyong ito ay base lamang po sa salaysay ng inyong katanungan at saka sa pagkaintindi ko po nito. Maaari pong mabago ang opinyon kung may maidadagdag na ibang impormasyon. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala. Dito lang po sa Itanong Mo, Batas ang Sasagot. Para sa inyong mga katanungan, pwede po kayo sumulat sa akin sa pamamagitan ng aking email address. Pwede po ninyo doon ilagay ng detalyado at buong kwento ng inyong suliraning legal para po mapag-aralan ko at mabigyan ko kayo ng magandang gabay. Sa ngayon po, maraming salamat and to God be the glory. Dito lang sa Itanong Mo, Batas ang Sasagot.
Araw po sa inyong lahat. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw na ito ay tungkol sa isang kasambahay. Ito po ang katanungan. Mayroon akong kapatid na namamasukan bilang all-around na kasambahay. Napag-alaman niya na kamay-kailan lang ay 2 buwang buntis na siya. Dahil dito, ay nangangamba siyang baka matanggal siya sa kanyang trabaho dahil sa kanyang pagbubuntis. Alinsunod sa Republic Act number 10361 o mas kilala bilang Domestic Worker Act o Batas Kasambahay, ang mga sumusunod lamang na legal na batayan upang wakasan ng employer ang pamamasukan ng isang kasambahay. Sa Section 34, termination initiated by the employer. An employer may terminate the service of the domestic worker at any time before the expiration of the contract for any of the following causes. Number 1, misconduct or willful disobedience by the domestic worker of the lawful order of the employer in connection with the former works. Number 2, gross or habitual neglect or inefficient by the domestic worker in the performance of his or her duties. Number 3, fraud or willful breach of trust reposed by the employer on the domestic worker. 4, commission of a crime or offense by the domestic worker against the person of the employer or any immediate member of the employer family. Number 5, violation by the domestic worker of the term and condition of the employment contract and other standards set forth under this law. Number 6, any disease prejudicial to the health of the domestic worker, the employer, or member of the household. And number 7, the other causes analog to the foregoing. Malinaw na hindi kabilang ang pagbubuntis sa nabanggit na mga legal na batayan. Hindi rin maituturing na kawangis ng batayan ang pagbubuntis sa mga nabanggit o sa 8 rason para tanggalin ng isang employer ang isang kasambahay. Maliban dito, nakasaad sa Rule 7 ng Implementing Rule and Regulation ng Republic Act number 10361 ang sumusunod. Sa Section 4, invalid ground for termination, pregnancy and marriage of the kasambahay are not valid ground for termination of employment. Base sa mga nabanggit na legal na profesyon, walang dapat ipangamba ang inyong kapatid kung batay lamang sa kanyang pagbubuntis ay hindi siya maaaring tanggalin o basta-basta na lang pauwiin ng kanyang amo kung hindi papaso ang kanyang kasunduan ng pamamasukan. Nawa ay nasagot ko ang inyong mga katanungan. Paalala lang po, ang opinyong ito ay base lamang po sa salaysay ng inyong katanungan at saka sa pagkaintindi ko po nito. Maaari pong mabago ang opinyon kung may maidadagdag na ibang impormasyon. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala. Dito lang po sa Itanong Mo, Batas ang Sasagot.
Para sa inyong mga katanungan, pwede po kayo sumulat sa akin sa pamamagitan ng aking email address. Pwede po ninyo doon ilagay ng detalyado at buong kwento ng inyong suliraning legal para po mapag-aralan ko at mabigyan ko kayo ng magandang gabay. Sa ngayon po, maraming salamat, and to God be the glory. Dito lang sa Itanong Mo, Batas ang Sasagot. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw na ito ay tungkol sa retirement pay. Ito po ang katanungan. Magkano ba ang sinasabi ng batas na nararapat na halaga ng retirement pay? Ako po ay magsi-60 years old na po at 15 taon akong nagtrabaho sa kumpanya. Ngunit laking gulat ko po ng 25,000 lang po ang inaalok nilang retirement pay sa akin. Halos katumbas lang po siya ng aking buwanang sahod. Para sa iyong kaalaman, sa iyong at sagot sa inyong katanungan, ayon sa Presidential Decree 442 o mas kilala na tawag the Labor Code of the Philippines, ang halaga ng retirement pay kung sakaling walang mapagkasunduan na retirement plan sa kontrata o collective bargaining allowance o collective bargaining agreement, dapat hindi bababa sa katumbas na halaga ng kalahating buwan ng sweldo sa kada taon ng serbisyo. Sa Article 302, Retirement, any employee may be retired upon reaching the retirement age established in a collective bargaining agreement or other applicable employment contract. In the absence of retirement plan or agreement providing retirement benefits of employee in the said establishment, an employee upon reaching the age of 60 years old or more, but not beyond 65 years old, which is hereby declared the compulsory retirement age, who has served at least 5 years in the said establishment, may retire and shall be entitled to retirement pay equivalent to at least 1/2 month's salary for every year of service. A fraction of least is 6 months, being considered as a whole year. Unless the party provided for a broader inclusion, the term 1/2 month's salary shall mean 15 days plus 12 or 1/12 of the 13th month pay, and the cash equivalent of not more than 5 days of service incentive leaves. Base sa nabanggit na provision ng batas, dahil sa inyong 15 taong serbisyo at sa kadahilanan kayo ay magsi-60 years old na rin, kung saan ay maaari kayong makinabang na sa retirement or optional retirement na isinasaad ng batas
nararapat na ang halaga na para sa iyo ay inyong matanggap at sang-ayon sa batas dapat masunod po ito. Sa makatuwid, kayo ay maaaring makakuha ng katumbas ng halaga ng kalahating buwan ng iyong sweldo o 22.5 days sa kada taon ng inyong serbisyo. Alinsunod sa batas, ang kalahating buwan ng sweldo ay binubuo ng mga sumusunod. 15 araw na sweldo ang katumbas ng 5 araw na Service Incentive Leave or SIL kung ito ay iyong legal na matatanggap at ang 1/12 ng iyong 13-month pay ay dapat matanggap mo rin. Nawa ay nasagot ko ang inyong mga katanungan. Paalala lang po, ang opinyong ito ay base lamang po sa salaysay ng inyong katanungan at saka sa pagkaintindi ko po nito. Maaari pong mabago ang opinyon kung may maidadagdag na ibang impormasyon. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala. Dito lang po sa Itanong Mo, Batas ang Sasagot. Para sa inyong mga katanungan, pwede po kayo sumulat sa akin sa pamamagitan ng aking email address. Pwede po ninyo doon ilagay ng detalyado at buong kwento ng inyong suliraning legal para po mapag-aralan ko at mabigyan ko kayo ng magandang gabay. Sa ngayon po, maraming salamat and to God be the glory. Dito lang sa Itanong Mo, Batas ang Sasagot. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw na ito ay tungkol sa retirement pay. Ito po ang katanungan. Magkano ba ang sinasabi ng batas na nararapat na halaga ng retirement pay? Ako po ay magsi-60 years old na po at 15 taon akong nagtrabaho sa kumpanya. Ngunit laking gulat ko po ng 25,000 lang po ang inaalok nilang retirement pay sa akin. Halos katumbas lang po siya ng aking buwanang sahod. Para sa iyong kaalaman, sa iyong at sagot sa inyong katanungan, ayon sa Presidential Decree 442 o mas kilala na tawag the Labor Code of the Philippines, ang halaga ng retirement pay kung sakaling walang mapagkasunduan na retirement plan sa kontrata o collective bargaining allowance o collective
bargaining agreement, dapat hindi bababa sa katumbas na halaga ng kalahating buwan ng sweldo sa kada taon ng serbisyo. Sa Article 302, Retirement. Any employee may be retired upon reaching the retirement age established in a collective bargaining agreement or other applicable employment contract. In the absence of retirement plan or agreement providing retirement benefits of employee in the said establishment, an employee upon reaching the age of 60 years old or more, but not beyond 65 years old, which is hereby declared the compulsory retirement age, who has served at least 5 years in the said establishment, may retire and shall be entitled to retirement pay equivalent to at least 1/2 month's salary for every year of service. A fraction of least is 6 months, being considered as a whole year. Unless the party provided for a broader inclusion, the term 1/2 month's salary shall mean 15 days plus 12 or 1/12 of the 13th month pay, and the cash equivalent of not more than 5 days of service incentive leaves. Base sa nabanggit na propesyon ng batas, dahil sa inyong 15 serbisyo, 15 taong serbisyo, at sa kadahilanan kayo ay magsi-60 years old na rin, kung saan ay maaari kayong makinabang na sa retirement or optional retirement na isinasaad ng batas, nararapat na ang halaga na para sa iyo ay inyong matanggap at sang-ayon sa batas dapat masunod po ito. Sa makatuwid, kayo ay maaaring makakuha ng katumbas ng halaga ng kalahating buwan ng iyong sweldo o 22.5 days sa kada taon ng inyong serbisyo. Alinsunod sa batas, ang kalahating buwan ng sweldo ay binubuo ng mga sumusunod. 15 araw na sweldo ang katumbas ng 5 araw na Service Incentive Leave or SIL kung ito ay iyong legal na matatanggap, at ang 1/12 ng iyong 13-month pay ay dapat matanggap mo rin. Nawa ay nasagot ko ang inyong mga katanungan. Paalala lang po, ang opinyong ito ay base lamang po sa salaysay ng inyong katanungan at saka sa pagkaintindi ko po nito. Maaari pong mabago ang opinyon kung may maidadagdag na ibang impormasyon. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala. Dito lang po sa Itanong Mo, Batas ang Sasagot. Para sa inyong mga katanungan, pwede po kayo sumulat sa akin sa pamamagitan ng aking email address. Pwede po ninyo doon ilagay ng detalyado at buong kwento ng inyong suliraning legal para po mapag-aralan ko at mabigyan ko kayo ng magandang gabay. Sa ngayon po, maraming salamat, and to God be the glory. Dito lang sa Itanong Mo, Batas ang Sasagot.
Magandang araw po. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw na ito ay tungkol sa usurpation of authority sa pagpapanggap na empleyado sa isang government agency. Ito po ang katanungan. Ako ay government employee at napag-alaman ko ng aking kapitbahay ay na-hire bilang empleyado ng LTO. Dahil sa malapit lang office namin sa LTO, napansin ko na madalas siyang nasa labas para i-entertain o asikasuhin at ang mga transaksyon nito. Dahil sa kaduda-dudang kilos nito, nagsadya ako para itanong sa admin kung empleyado nga ba siya ng LTO. At laking gulat ko, hindi pala siya empleyado ng LTO. At ang nakakagulat pa ay nag-uniform siya o gumagamit siya ng uniform ng LTO. Ang iyong kapitbahay ay maaaring kasuhan ng usurpation of authority at legal use of uniform and insignia ayon na rin sa Article 177 at saka 179 ng Revised Penal Code of the Philippines. Ayon sa Article 177, usurpation of authority or official function. Any person who shall knowingly and falsely represent himself to be an officer, agent, or representative of any government, agency of the Philippine government, or any foreign government under the pretense of official position shall perform or act to any person in authority or public office of the Philippine government or any foreign government or any agency thereof, without being lawfully entitled to do so, shall suffer the penalty of prison correctional in its minimum and medium period. Sa Article 179 naman, illegal use of uniform or insignia. The penalty of arresto mayor shall be imposed upon any person who shall publicly and improperly make use of insignia, uniform, or dress pertaining to an office not held by such person or to a class of person of which he is not a member. Base sa inyong kwento, malinaw na ang iyong kapitbahay ay liable sa kasong usurpation of authority sapagkat nagpapanggap siyang empleyado ng LTO na isang kawani ng gobyerno na kahit alam niyang hindi talaga siya empleyado nito, sa katunayan, diyan pa lang, isa ng malakas na katibayan para siya ay kasuhan. At bukod dito, dahil sa illegal na paggamit at pagsuot ng uniform ng mga empleyado sa LTO, kahit na hindi alam niyang hindi naman siya empleyado nito, ay maaari din siyang kasuhan ng illegal use of uniform of insignia. Nawa ay nasagot namin ang inyong mga katanungan. Isa lang pong paalala na ang opinyong ito ay nakabase lamang sa salaysay ng inyong katanungan at saka sa pagkaintindi ko po nito. Maaari pong maiba, depende po sa imay dadagdag na impormasyon. At mas mainam po na kumonsulta kayo ng personal sa isang abogado. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtitiwala. Dito lang sa Itanong Mo, Batas ang Sasagot. Para sa gustong magtanong, pwede po kayong sumulat sa akin sa pamamagitan ng aking email address. Pwede po ninyong isalaysay doon ng buo at detalyado ang inyong suliraning pangligal para po mapag-aralan ko at mabigyan kayo ng malaliman na opinyon o gabay at paraan paano lutasin ang inyong legal na suliranin.
At kung gusto din po ninyo, pwede po kayo maglagay ng inyong mga katanungan sa comment section sa ilalim ng video na ito. Kung pwede lang po, piliin nyo yung latest video para doon po ako titingin kung aling mga tanong ang pwede kong sagutin. Maraming salamat po ulit sa inyo at bye-bye for now. Dito lang sa Itanong Mo, Batas ang Sasagot. Magandang araw po. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw na ito ay tungkol sa usurpation of authority sa pagpapanggap na empleyado sa isang government agency. Ito po ang katanungan. Ako ay government employee at napag-alaman ko ng aking kapitbahay ay na-hire bilang empleyado ng LTO. Dahil sa malapit lang office namin sa LTO, napansin ko na madalas siyang nasa labas para i-entertain o asikasuhin at ang mga transaksyon nito. Dahil sa kaduda-dudang kilos nito, nagsadya ako para itanong sa admin kung empleyado nga ba siya ng LTO. At laking gulat ko, hindi pala siya empleyado ng LTO. At ang nakakagulat pa ay nag-uniform siya o gumagamit siya ng uniform ng LTO. Ang iyong kapitbahay ay maaaring kasuhan ng usurpation of authority at legal use of uniform and insignia ayon na rin sa Article 177 at saka 179 ng Revised Penal Code of the Philippines. Ayon sa Article 177, usurpation of authority or official function. Any person who shall knowingly and falsely represent himself to be an officer, agent, or representative of any government, agency of the Philippine government, or any foreign government under the prestige of official position shall perform or act to any person in authority or public office of the Philippine government or any foreign government or any agency thereof without being lawfully entitled to do so shall suffer the penalty of prison correctional in its minimum and medium period. Sa Article 179 naman, illegal use of uniform or insignia. The penalty of arresto mayor shall be imposed upon any person who shall publicly and improperly make use of insignia, uniform, or dress pertaining to an office not held by such person or to a class of person of which he is not a member. Base sa inyong kwento, malinaw na ang iyong kapitbahay ay liable sa kasong usurpation of authority sapagkat nagpapanggap siyang empleyado ng LTO na isang kawani ng gobyerno na kahit alam niyang hindi talaga siya empleyado nito, sa katunayan, diyan pa lang, isa ng malakas na katibayan para siya ay kasuhan. At bukod dito, dahil sa illegal na paggamit at pagsuot ng uniform ng mga empleyado sa LTO, kahit na hindi alam niyang hindi naman siya empleyado nito, ay maaari din siyang kasuhan ng illegal use of uniform of insignia. Nawa ay nasagot namin ang inyong mga katanungan.
Isa lang pong paalala na ang opinyong ito ay nakabase lamang sa salaysay ng inyong katanungan at saka sa pagkaintindi ko po nito. Maaari pong maiba, depende po sa imay dadagdag na impormasyon. At mas mainam po na kumonsulta kayo ng personal sa isang abogado. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtitiwala. Dito lang sa Itanong Mo, Batas ang Sasagot. Para sa gustong magtanong, pwede po kayong sumulat sa akin sa pamamagitan ng aking email address. Pwede po ninyong isalaysay doon ng buo at detalyado ang inyong suliraning panglegal para po mapag-aralan ko at mabigyan kayo ng malaliman na opinyon o gabay at paraan paano lutasin ang inyong legal na suliranin. At kung gusto din po ninyo, pwede po kayo maglagay ng inyong mga katanungan sa comment section sa ilalim ng video na ito. Kung pwede lang po, piliin nyo yung latest video para doon po ako titingin kung aling mga tanong ang pwede kong sagutin. Maraming salamat po uli sa inyo at bye-bye for now. Dito lang sa Itanong Mo, Batas ang Sasagot. Araw po sa inyong lahat. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa pagbili ng produkto na hindi pa nabubuo o hindi pa gawa o gagawin pa lamang. Ito po ang katanungan. Mayroon akong mga produktong ninanais ibenta. Gayunman, ito ay gagawin o bubuuhin ko pa lamang. At ang ilan naman ay paparating pa lang sa akin dahil dito may nakapagsabi na baka hindi pa di umano ako pwedeng makapagbenta ng legal dahil dapat mayroon at handa na ang produkto bago ma-close ang kontrata sapagkat elemento di umano ito ng valid na contract of sale. Medyo naguguluhan ako sa legalidad na ito, sapagkat sa aking obserbasyon, talamak ang bentahan ng mga produkto ng mga seller kahit pa naman hindi pa nila mismo hawak o nagagawa ang mga binibenta nila. Sa aking pagsusuri, ang mahalaga lamang ay dapat available na ito at maaari nang ipasa ng seller ang pagmamay-ari sa petsa na pagpapadala o delivery o napag-usapang araw. Sana ay maliwanagan ako sa legalidad na ito upang malaman ko kung maaari na ibenta ang mga nabanggit kong produkto. Ang sagot sa iyong katanungan ay opo, maaari kayong makapagbenta ng legal kahit hindi pa naman ang inyong produkto ay mapaparating o gagawin o bubuuhin mo pa lamang. Kaugnay nito, nakasaad sa Republic Act No. 386 o mas kilala na sa tawag na Civil Code of the Philippines ang definisyon at ang mga maaaring maging paksa o subject ng isang sale o sale of contract. Sa Article 1458, by the contract of sale, one of the contracting party
obligate himself to transfer the ownership and to deliver a determined thing, and the other to pay, therefore, a price certain in money or in its equivalent. A contract of sale may be absolute or conditional. In Article 1459, the thing must be licit and the vendor must have the right to transfer the ownership, therefore, at the time it is delivered. In Article 1462, the goods which form the subject of the contract of sale may either existing goods owned or possessed by the seller or goods to be manufactured, raised, or acquired by the seller after the perfection of the contract of sale in this title called for future goods. Base sa nabanggit na mga probasyon ng batas, malinaw na maaaring maging paksa o subject ng isang legal na contract of sale ang tinatawag na future goods o ang mga goods na lilikhain, gagawin o makukuha pa lamang. Dahil dito, alinsunod na rin sa nabanggit na probasyon ng batas, ang mahalaga lamang ay ang pagmamay-ari o ownership ng seller sa panahon ng pagdadala o delivery nito, ngunit hindi sa pagpasok sa kontrata o contract of sale, sapagkat ating inuulit, hindi kaagad hihingi ng batas ang ownership ng seller sa produktong ibinebenta sa panahon ng perfection o kaganapan ng contract of sale. Nawa ay nasagot ko ang inyong mga katanungan. Paalala lang po, ang opinyong ito ay base lamang po sa salaysay ng inyong katanungan at saka sa pagkaintindi ko po nito. Maaari pong mabago ang opinyon kung may maidadagdag na ibang impormasyon. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala. Dito lang po sa Itanong Mo, Batas ang Sasagot. Para sa inyong mga katanungan, pwede po kayo sumulat sa akin sa pamamagitan ng aking email address. Pwede po ninyo doon ilagay ng detalyado at buong kwento ng inyong suliraning legal para po mapag-aralan ko at mabigyan ko kayo ng magandang gabay. Sa ngayon po, maraming salamat and to God be the glory. Dito lang sa Itanong Mo, Batas ang Sasagot. Araw po sa inyong lahat. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa pagbili ng produkto na hindi pa nabubuo o hindi pa gawa o gagawin pa lamang. Ito po ang katanungan. Mayroon akong mga produktong ninanais ibenta. Gayunman, ito ay gagawin
o bubuuhin ko pa lamang at ang ilan naman ay paparating pa lang sa akin. Dahil dito, may nakapagsabi na baka hindi pa di umano ako pwedeng makapagbenta ng legal dahil dapat mayroon at handa na ang produkto bago ma-close ang kontrata sapagkat elemento di umano ito ng valid na contract of sale. Medyo naguguluhan ako sa legalidad na ito sapagkat sa aking obserbasyon, talamak ang bentahan ng mga produkto ng mga seller kahit pa naman hindi pa nila mismo hawak o nagagawa ang mga binibenta nila. Sa aking pagsusuri, ang mahalaga lamang ay dapat available na ito at maaari nang ipasa ng seller ang pagmamay-ari sa petsa na pagpapadala o delivery o napag-usapang araw. Sana ay maliwanagan ako sa legalidad na ito upang malaman ko kung maaari na ibenta ang mga nabanggit kong produkto. Ang sagot sa iyong katanungan ay opo, maaari kayong makapagbenta ng legal kahit hindi pa naman ang inyong produkto ay mapaparating o gagawin o bubuuhin mo pa lamang. Kaugnay nito, nakasaad sa Republic Act No. 386 o mas kilala na sa tawag na Civil Code of the Philippines ang definisyon at ang mga maaaring maging paksa o subject ng isang sale o sale of contract. Sa Article 1458, by the contract of sale, one of the contracting party obligate himself to transfer the ownership and to deliver a determined thing, and the other to pay, therefore, a price certain in money or in its equivalent. A contract of sale may be absolute or conditional. In Article 1459, the thing must be licit and the vendor must have the right to transfer the ownership, therefore at the time it is delivered. In Article 1462, the goods which form the subject of the contract of sale may either existing goods owned or possessed by the seller or goods to be manufactured, raised, or acquired by the seller after the perfection of the contract of sale in this title called for future goods. Base sa nabanggit na mga probasyon ng batas, malinaw na maaaring maging paksa o subject ng isang legal na contract of sale ang tinatawag na future goods o ang mga goods na lilikhain, gagawin o makukuha pa lamang. Dahil dito, alinsunod na rin sa nabanggit na probasyon ng batas, ang mahalaga lamang ay ang pagmamay-ari o ownership ng seller sa panahon ng pagdadala o delivery nito, ngunit hindi sa pagpasok sa kontrata o contract of sale sapagkat ating inuulit, hindi kaagad hihingi ng batas ang ownership ng seller sa produktong ibinebenta sa panahon ng perfection o kaganapan ng contract of sale. Nawa ay nasagot ko ang inyong mga katanungan. Paalala lang po, ang opinyong ito ay base lamang po sa salaysay ng inyong katanungan at saka sa pagkaintindi ko po nito. Maaari pong mabago ang opinyon kung may maidadagdag na ibang impormasyon. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala. Dito lang po sa Itanong Mo, Batas ang Sasagot. Para sa inyong mga katanungan, pwede po kayo sumulat sa akin sa pamamagitan ng aking email address. Pwede po ninyo doon ilagay ng detalyado
at buong kwento ng inyong suliraning legal para po mapag-aralan ko at mabigyan ko kayo ng magandang gabay. Sa ngayon po, maraming salamat, and to God be the glory. Dito lang sa Itanong Mo, Batas ang Sasagot. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw na ito ay tungkol sa illegal possession of dangerous drugs. Ito po ang kanyang katanungan. Ano ba ang dapat mapatunayan ng prosecutor para masabing nagkasala ang tao ng krimen ng illegal possession of dangerous drugs? Ang anak ko kasi ay hinuli ng mga pulis. Kinasuhan ng illegal possession ng shabu, subalit ayon sa anak ko, inutusan lamang siyang kunin mula sa delivery driver ang order ng cake na hindi naglaon ay isa palang droga ng mabuksan. Walang kinalaman ang anak ko sa nilalaman ng natanggap niyang delivery. Dahil napag-utusan lamang siya, maaari bang maging depensa ito laban sa delivery ng droga? Ang sagot sa iyong katanungan ay matatagpuan sa isang desisyon ng Korte Suprema, kung saan inilahad ng Korte Suprema ang mga elemento sa kasong illegal possession ng dangerous drug kaugnay nito ayon sa kasong People versus Guanzon sa GR number 233653 noong September 5, 2018 na pinonentihan ni Honorable Justice Noel Tihang. Para di umano masangkot sa kasong iligal na posesyon ng dangerous drug, nararapat na mapatunayan ang mga sumusunod. For illegal possession of dangerous drugs under Section 2, it must be shown that the accused was in possession of an item or an object identified to be a prohibited or regulated drug. Number 2, such possession is not authorized by law. And number 3, the accused was freely and consciously aware of being in possession of the drugs. Base sa nabanggit na desisyon ng Korte Suprema, malinaw na dapat malaya at alam ng akusado na ang hawak niya ay ipinagbabawal na gamot. Dahil dito, maaaring gamiting depensa ng akusado ang kawalan ng kaalaman at kamalayan ng iyong anak sa hawak niyang ipinagbabawal na gamot. Sa kaso ng iyong anak, nabanggit din ninyo na napag-utusan lamang siya na kunin ang akala niya ay cake mula sa delivery man. Sa makatuwid, lumalabas na hindi niya malayang alam na ipinagbabawal na gamot na pala ang kanyang kukunin. Kaya naman, gamit ang nabanggit na desisyon ng Korte Suprema na GR number
3653 noong September 5, 2018, People versus Guanzon, ay pwede po ninyong gamitin yon bilang depensa. Maaari din po ninyong maging depensa ng inyong anak ang hindi niya alam na illegal na droga na kanyang hawak sapagkat wala siyang balak na bumili o magkaroon nito. Nawa ay nasagot ko ang inyong mga katanungan. Paalala lang po, ang opinyong ito ay base lamang po sa salaysay ng inyong katanungan at saka sa pagkaintindi ko po nito. Maaari pong mabago ang opinyon kung may maidadagdag na ibang impormasyon. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala. Dito lang po sa Itanong Mo, Batas ang Sasagot. Para sa inyong mga katanungan, pwede po kayo sumulat sa akin sa pamamagitan ng aking email address. Pwede po ninyo doon ilagay ng detalyado at buong kwento ng inyong suliraning legal para po mapag-aralan ko at mabigyan ko kayo ng magandang gabay. Sa ngayon po, maraming salamat, and to God be the glory. Dito lang sa Itanong Mo, Batas ang Sasagot. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw na ito ay tungkol sa illegal possession of dangerous drugs. Ito po ang kanyang katanungan. Ano ba ang dapat mapatunayan ng prosecutor para masabing nagkasala ang tao ng krimen ng illegal possession of dangerous drugs? Ang anak ko kasi ay hinuli ng mga pulis. Kinasuhan ng illegal possession ng shabu, subalit ayon sa anak ko, inutusan lamang siyang kunin mula sa delivery driver ang order ng cake na hindi naglaon ay isa palang droga ng mabuksan. Walang kinalaman ang anak ko sa nilalaman ng natanggap niyang delivery. Dahil napag-utusan lamang siya, maaari bang maging depensa ito laban sa delivery ng droga? Ang sagot sa iyong katanungan ay matatagpuan sa isang desisyon ng Korte Suprema, kung saan inilahad ng Korte Suprema ang mga elemento sa kasong illegal possession ng dangerous drug kaugnay nito ayon sa kasong People versus Guanzon sa GR number 233653 noong September 5, 2018 na pinonentihan ni Honorable Justice Noel Tihang.
para di umano masangkot sa kasong iligal na posisyon ng dangerous drug, nararapat na mapatunayan ang mga sumusunod. For illegal possession of dangerous drugs under Section 2, it must be shown that the accused was in possession of an item or an object identified to be a prohibited or regulated drug. Number 2, such possession is not authorized by law. And number 3, the accused was freely and consciously aware of being in possession of the drugs. Base sa nabanggit na desisyon ng Korte Suprema, malinaw na dapat malaya at alam ng akusado na ang hawak niya ay ipinagbabawal na gamot. Dahil dito, maaaring gamiting depensa ng akusado ang kawalan ng kaalaman at kamalayan ng iyong anak sa hawak niyang ipinagbabawal na gamot. Sa kaso ng iyong anak, nabanggit din ninyo na napag-utusan lamang siya na kunin ang akala niya ay cake mula sa delivery man. Sa makatuwid, lumalabas na hindi niya malayang alam na ipinagbabawal na gamot na pala ang kanyang kukunin. Kaya naman, gamit ang nabanggit na desisyon ng Korte Suprema na GR number 233653 noong September 5, 2018, People versus Guanzon, ay pwede po ninyong gamitin yon bilang depensa. Maaari din po ninyong maging depensa ng inyong anak ang hindi niya alam na iligal na droga na kanyang hawak sapagkat wala siyang balak na bumili o magkaroon nito. Nawa ay nasagot ko ang inyong mga katanungan. Paalala lang po, ang opinyong ito ay base lamang po sa salaysay ng inyong katanungan at saka sa pagkaintindi ko po nito. Maaari pong mabago ang opinyon kung may maidadagdag na ibang impormasyon. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala. Dito lang po sa Itanong Mo, Batas ang Sasagot. Para sa inyong mga katanungan, pwede po kayo sumulat sa akin sa pamamagitan ng aking email address. Pwede po ninyo doon ilagay ng detalyado at buong kwento ng inyong suliraning legal para po mapag-aralan ko at mabigyan ko kayo ng magandang gabay. Sa ngayon po, maraming salamat, and to God be the glory. Dito lang sa Itanong Mo, Batas ang Sasagot. Yung lahat, ang tatalakayin po natin ngayong araw na ito ay tungkol sa kasulatan bago kunin ang isang lisensyadong architect. Ito po ang katanungan. Inalok ko ang registered architect na gumawa ng architectural design, subalit iginit niyang dapat mayroong kasulatan ng aming kasunduan at kung hindi, ay maaari akong maparusahan sa batas. Para sa iyong kaalaman, ang batas
na sumasaklaw sa sitwasyon na iyong nilahad ay ang Section 30 ng Republic Act 9266 na mas kilala bilang the Architecture Act of 2004 kung saan nakasaad ang mga sumusunod. Sa Section 30, prohibition in the practice of architecture. Any person or entity, whether public or private, Filipino or foreigner, which shall entice, compel, coerce, required or other force an architect registered and licensed under the Act of undertake or perform any service under the general practice of architecture as defined under the Act without first executing a written contract or service agreement shall be guilty for misdemeanor and shall upon conviction be sentenced to fine not less than 200,000 or to suffer imprisonment for a period not exceeding to 6 years or both at the discretion of the court. Ibig sabihin, ipinagbabawal ang sinumang mag-aalok o mamimilit ng registered at licensed na architect na magsagawa ng anumang serbisyo na may tuturing under sa general practice of architecture nang hindi muna lumalagda sa kasulatan. Ito ay may tuturing na isang uri ng misdemeanor at kung mapapatunayan ngang mayroong paglabag ay mapapatawa ng parusang fine na hindi bababa na 200,000 o pagkakulong ng hindi rin bababa sa 6 na taon. O kaya sa parihong pagkakulong ayon sa pagpasya ng hukom ang taong lumabag nito. Sa inyong sitwasyon, ipinagbabawal at itinuturing ng batas na misdemeanor ang iyong pag-alok na gumawa ng architectural design sa registered architect nang hindi muna kayo gumawa at lumagda sa kasulatan kaugnay ng inyong kasunduan. Kung hindi ninyo ito gagawin, ay maaari kayong maparusahan ng akmang parusa sang-ayon sa batas. Nawa ay nasagot namin ang inyong mga katanungan. Isa lang pong paalala na ang opinyong ito ay nakabase lamang sa salaysay ng inyong katanungan at saka sa pagkaintindi ko po nito. Maaari pong maiba, depende po sa imay dadagdag na impormasyon. At mas mainam po na kumonsulta kayo ng personal sa isang abogado. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtitiwala. Dito lang sa Itanong Mo, Batas ang Sasagot. Para sa gustong magtanong, pwede po kayong sumulat sa akin sa pamamagitan ng aking email address. Pwede po ninyong isalaysay doon ng buo at detalyado ang inyong suliraning panglegal para po mapag-aralan ko at mabigyan kayo ng malaliman na opinyon o gabay at paraan paano lutasin ang inyong legal na suliranin. At kung gusto din po ninyo, pwede po kayo maglagay ng inyong mga katanungan sa comment section sa ilalim ng video na ito. Kung pwede lang po, piliin nyo yung latest video para doon po ako titingin kung aling mga tanong ang pwede kong sagutin. Maraming salamat po uli sa inyo at bye-bye for now. Dito lang sa Itanong Mo, Batas ang Sasagot.
Yung lahat, ang tatalakayin po natin ngayong araw na ito ay tungkol sa kasulatan bago kunin ang isang lisensyadong architect. Ito po ang katanungan. Inalok ko ang registered architect na gumawa ng architectural design, subalit iginit niyang dapat mayroong kasulatan ng aming kasunduan at kung hindi ay maaari akong maparusahan sa batas. Para sa iyong kaalaman, ang batas na sumasaklaw sa sitwasyon na iyong nilahad ay ang Section 30 ng Republic Act 9266 na mas kilala bilang the Architecture Act of 2004 kung saan nakasaad ang mga sumusunod. Sa Section 30, prohibition in the practice of architecture. Any person or entity, whether public or private, Filipino or foreigner, which shall entice, compel, coerce, required or other force an architect registered and licensed under the Act of undertake or perform any service under the general practice of architecture as defined under the Act without first executing a written contract or service agreement shall be guilty for misdemeanor and shall upon conviction be sentenced to fine not less than 200,000 or to suffer imprisonment for a period not exceeding to 6 years or both at the discretion of the court. Ibig sabihin, ipinagbabawal ang sinumang mag-aalok o mamimilit ng registered at licensed na architect na magsagawa ng anumang serbisyo na maituturing under sa general practice of architecture nang hindi muna lumalagda sa kasulatan. Ito ay may tuturing na isang uri ng misdemeanor at kung mapapatunayan ngang mayroong paglabag ay mapapatawa ng parusang fine na hindi bababa na 200,000 o pagkakulong ng hindi rin bababa sa 6 na taon. O kaya sa parihong pagkakulong ayon sa pagpasya ng hukom ang taong lumabag nito. Sa inyong sitwasyon, ipinagbabawal at itinuturing ng batas na misdemeanor ang iyong pag-alok na gumawa ng architectural design sa registered architect nang hindi muna kayo gumawa at lumagda sa kasulatan kaugnay ng inyong kasunduan. Kung hindi ninyo ito gagawin, ay maaari kayong maparusahan ng akmang parusa sang-ayon sa batas. Nawa ay nasagot namin ang inyong mga katanungan. Isa lang pong paalala na ang opinyong ito ay nakabase lamang sa salaysay ng inyong katanungan at saka sa pagkaintindi ko po nito. Maaari pong maiba, depende po sa imay dadagdag na impormasyon. At mas mainam po na kumonsulta kayo ng personal sa isang abogado. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtitiwala. Dito lang sa Itanong Mo, Batas ang Sasagot. Para sa gustong magtanong, pwede po kayong sumulat sa akin sa pamamagitan ng aking email address. Pwede po ninyong isalaysay doon ng buo at detalyado ang inyong suliraning pangligal para po mapag-aralan ko at mabigyan kayo ng malaliman na opinyon o gabay at paraan paano lutasin ang inyong legal na suliranin. At kung gusto din po ninyo, pwede po kayo maglagay ng inyong mga katanungan
sa comment section sa ilalim ng video na ito. Kung pwede lang po, piliin nyo yung latest video para doon po ako titingin kung aling mga tanong ang pwede kong sagutin. Maraming salamat po ulit sa inyo at bye-bye for now. Dito lang sa Itanong Mo, Batas ang Sasagot. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay tungkol sa rehiring ng mga retired ng scientist. Ito po ang katanungan. Ano ba ang mga kwalifikasyon sa rehiring ng isang scientist ng Department of Science and Technology o DOST? Para sa inyong kaalaman, ang inyong katanungan ay tinatalakay sa Section 1, Rule 5 ng Implementing Rules and Regulation as amended ng Republic Act No. 8439 o mas kilala bilang Magna Carta for Scientists, Engineers, Researchers, and other S&T personnel in the government. Kung saan nakasaad sa Section 1. Hiring of retired S&T personnel. S&T personnel retired under any existing law who, in the judgment of the governing board or head of research agency, possess technical qualification and the capability to undertake specific scientist or scientific research activity may be rehired on contractual basis without refunding the unexpired portion of gratuity and accumulated leave benefits received by them from the government, provided that no qualified science and technology expert currently employed in the agency is available to undertake the said scientific activity. 2. The retired S&T personnel to be rehired must be mentally, emotionally, and physically fit as supported by a medical certificate. Sang-ayon sa nabanggit na profesyon ng batas, upang muling i-rehired ang isang scientist ng DOST na nag-retire na, kinakailangan siya ay nagtataglay ng teknikal na kwalifikasyon at kakayanan upang isagawa ang mga kinakailangan na scientific research activity. Bukod pa rito, kinakailangan na walang ibang scientist na sa kasalukuyang empleyado ng DOST ang may kakayanan na gawin ang nasabing research activity. Dagdag pa rito, ang retiradong scientist na ma-rehired ay dapat na may maayos na pag-iisip, pagdating sa emosyon, at pangangatawan na suportado ng isang medical certificate. Isa lang pong paalala na ang opinyong ito ay nakabase lamang sa salaysay ng inyong katanungan at saka sa pagkaintindi ko po nito. Maaari pong maiba, depende po sa imay dadagdag na impormasyon. At mas mainam po na kumonsulta kayo ng personal sa isang abogado. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtitiwala. Dito lang sa Itanong Mo, Batas ang Sasagot. Para sa gustong magtanong,
Pwede po kayong sumulat sa akin sa pamamagitan ng aking email address. Pwede po ninyong isalaysay doon ng buo at detalyado ang inyong suliraning panglegal para po mapag-aralan ko at mabigyan kayo ng malaliman na opinyon o gabay at paraan paano lutasin ang inyong legal na suliranin. At kung gusto din po ninyo, pwede po kayo maglagay ng inyong mga katanungan sa comment section sa ilalim ng video na ito. Kung pwede lang po, piliin nyo yung latest video para doon po ako titingin kung aling mga tanong ang pwede kong sagutin. Maraming salamat po uli sa inyo at bye-bye for now. Dito lang sa Itanong Mo, Batas ang Sasagot. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay tungkol sa rehiring ng mga retired ng scientist. Ito po ang katanungan. Ano ba ang mga kwalifikasyon sa rehiring ng isang scientist ng Department of Science and Technology o DOST? Para sa inyong kaalaman, ang inyong katanungan ay tinatalakay sa Section 1, Rule 5 ng Implementing Rules and Regulation as amended ng Republic Act No. 8439 o mas kilala bilang Magna Carta for Scientists, Engineers, Researchers, and other S&T personnel in the government. Kung saan nakasaad sa Section 1, Hiring of Retired S&T Personnel. S&T personnel retired under any existing law who, in the judgment of the governing board or head of research agency, possess technical qualification and the capability to undertake specific scientist or scientific research activity may be rehired on contractual basis without refunding the unexpired portion of gratuity and accumulated leave benefits received by them from the government, provided that no qualified science and technology expert currently employed in the agency is available to undertake the said scientific activity. 2. The retired S&T personnel to be rehired must be mentally, emotionally, and physically fit as supported by a medical certificate. Sang-ayon sa nabanggit na profesyon ng batas, upang muling i-rehired ang isang scientist ng DOST na nag-retire na, kinakailangan siya ay nagtataglay ng teknikal na kwalifikasyon at kakayanan upang isagawa ang mga kinakailangan na scientific research activity. Bukod pa rito, kinakailangan na walang ibang scientist na sa kasalukuyang empleyado ng DOST ang may kakayanan na gawin ang nasabing research activity. Dagdag pa rito, ang retiradong scientist na ma-rehired ay dapat na may maayos na pag-iisip, pagdating sa emosyon,
at pangangatawan na suportado ng isang medical certificate. Isa lang pong paalala na ang opinyong ito ay nakabase lamang sa salaysay ng inyong katanungan at saka sa pagkaintindi ko po nito. Maaari pong maiba, depende po sa imay dadagdag na impormasyon. At mas mainam po na kumonsulta kayo ng personal sa isang abogado. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtitiwala. Dito lang sa Itanong Mo, Batas ang Sasagot. Para sa gustong magtanong, pwede po kayong sumulat sa akin sa pamamagitan ng aking email address. Pwede po ninyong isalaysay doon ng buo at detalyado ang inyong suliraning panglegal para po mapag-aralan ko at mabigyan kayo ng malaliman na opinyon o gabay at paraan paano lutasin ang inyong legal na suliranin. At kung gusto din po ninyo, pwede po kayo maglagay ng inyong mga katanungan sa comment section sa ilalim ng video na ito. Kung pwede lang po, piliin nyo yung latest video para doon po ako titingin kung aling mga tanong ang pwede kong sagutin. Maraming salamat po uli sa inyo at bye-bye for now. Dito lang sa Itanong Mo, Batas ang Sasagot. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa pagpapakasal o pagkakaroon ng kasulatan sa pagpapakasal sa labas ng simbahan. Ito po ang katanungan. Ako at ang aking mapapangasawa ay nais magpakasal sa hardin kung saan kami unang nagkakilala. Gayunman, sinabi ng aking matalik na kaibigan na ang kasal ay maaari lamang gawin sa loob ng simbahan. Sa makatuwid, nais kong malaman kung may batas ba na nagpapahintulot sa pagdaraos ng kasal sa lugar maliban sa simbahan sapagkat nais naming magpakasal sa nasabing hardin. Ang iyong katanungan ay binigyang linaw sa Article 8 ng Family Code of the Philippines. Ayon sa Article 8, the marriage shall be solemnized publicly in the chamber of the judge or in open court, in the church, chapel, or temple, or in the office of the Consul General, Consul, or Vice-Consul, as the case may be, and not elsewhere except in the case in marriage contracted at the point of death or in remote places in accordance with Article 29 of this code, or when both of the party request the solemnizing officer in written, in which case the marriage may be solemnized at the house or place designated by them in a sworn statement to that effect. Malinaw na sa nasabing batas na ang kasal ay dapat idaraos lamang sa simbahan, kapilya, templo,
kundi pati rin sa silid ng hukuman o korte o sa opisina ng Consul General, Consul o Vice Consul. Dagdag dito, ang kasal ay maaari ding idaos maliban sa mga lugar na nabanggit kung ang magpapakasal ay gagawa ng kasulatan sa magpapakasal na humihiling na ganapin ito sa ibang bahay o lugar gaya ng hardin ng kanilang itinalaga ayon sa kanilang sinumpaang pahayag. Nawa ay nasagot namin ang inyong mga katanungan. Isa lang pong paalala na ang opinyong ito ay nakabase lamang sa salaysay ng inyong katanungan at saka sa pagkaintindi ko po nito. Maaari pong maiba, depende po sa imay dadagdag na impormasyon. At mas mainam po na kumonsulta kayo ng personal sa isang abogado. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtitiwala. Dito lang sa Itanong Mo, Batas ang Sasagot. Para sa gustong magtanong, pwede po kayong sumulat sa akin sa pamamagitan ng aking email address. Pwede po ninyong isalaysay doon ng buo at detalyado ang inyong suliraning panglegal para po mapag-aralan ko at mabigyan kayo ng malaliman na opinyon o gabay at paraan paano lutasin ang inyong legal na suliranin. At kung gusto din po ninyo, pwede po kayo maglagay ng inyong mga katanungan sa comment section sa ilalim ng video na ito. Kung pwede lang po, piliin nyo yung latest video para doon po ako titingin kung aling mga tanong ang pwede kong sagutin. Maraming salamat po uli sa inyo at bye-bye for now. Dito lang sa Itanong Mo, Batas ang Sasagot. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa pagpapakasal o pagkakaroon ng kasulatan sa pagpapakasal sa labas ng simbahan. Ito po ang katanungan. Ako at ang aking mapapangasawa ay nais magpakasal sa hardin kung saan kami unang nagkakilala. Gayunman, sinabi ng aking matalik na kaibigan na ang kasal ay maaari lamang gawin sa loob ng simbahan. Sa makatuwid, nais kong malaman kung may batas ba na nagpapahintulot sa pagdaraos ng kasal sa lugar maliban sa simbahan sapagkat nais naming magpakasal sa nasabing hardin. Ang iyong katanungan ay binigyang linaw sa Article 8 ng Family Code of the Philippines. Ayon sa Article 8, the marriage shall be solemnized publicly in the chamber of the judge or in open court, in the church, chapel, or temple, or in the office of the Consul General, Consul, or Vice Consul, as the case may be, and not elsewhere except in the case
in marriage contracted at the point of death or in remote places in accordance with Article 29 of this Code, or when both of the party request the solemnizing officer in written, in which case the marriage may be solemnized at the house or place designated by them in a sworn statement to that effect. Malinaw na sa nasabing batas na ang kasal ay dapat idaraos lamang sa simbahan, kapilya, templo, kundi pati rin sa silid ng hukuman o korte o sa opisina ng Consul General, Consul o Vice Consul. Dagdag dito, ang kasal ay maaari ding idaos maliban sa mga lugar na nabanggit kung ang magpapakasal ay gagawa ng kasulatan sa magpapakasal na humihiling na ganapin ito sa ibang bahay o lugar gaya ng hardin ng kanilang itinalaga ayon sa kanilang sinumpaang pahayag. Nawa ay nasagot namin ang inyong mga katanungan. Isa lang pong paalala na ang opinyong ito ay nakabase lamang sa salaysay ng inyong katanungan at saka sa pagkaintindi ko po nito. Maaari pong maiba, depende po sa imay dadagdag na impormasyon. At mas mainam po na kumonsulta kayo ng personal sa isang abogado. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtitiwala. Dito lang sa Itanong Mo, Batas ang Sasagot. Para sa gustong magtanong, pwede po kayong sumulat sa akin sa pamamagitan ng aking email address. Pwede po ninyong isalaysay doon ng buo at detalyado ang inyong suliraning panglegal para po mapag-aralan ko at mabigyan kayo ng malaliman na opinyon o gabay at paraan paano lutasin ang inyong legal na suliranin. At kung gusto din po ninyo, pwede po kayo maglagay ng inyong mga katanungan sa comment section sa ilalim ng video na ito. Kung pwede lang po, piliin nyo yung latest video para doon po ako titingin kung aling mga tanong ang pwede kong sagutin. Maraming salamat po uli sa inyo at bye-bye for now. Dito lang sa Itanong Mo, Batas ang Sasagot.